Hello guys! Welcome back to my channel! At napaganda ng topic natin ngayon. REIT! Bakit kailangan mo bumili now na at damihan mo na ang bibilhin mo na REIT? Sa mga newbie investor po dyan na matagal nyo nang iniispatan pumasok sa REIT, now is the best time. At sa mga seasoned investor po dyan, yung mga matatagal ng investor na inaantay mo pong bumaba ang presyo ng REIT, hindi na po bababa po yan. Less likely na bababa po ang presyo po niyan. Malamang sa malamang po pataas na po. Pamahal na ng pamahal ang REIT. Kaya bumili ka na now na. Bakit Kuya John? Bakit bababa at tataas ang presyo ng REIT? Kasi po una po sa lahat, bumababa na po ang inflation. Natetame na po ang inflation, no? For how many months na po itong dire-diretso, no? Halimbawa, noong February, sabi 2.1. Noong March naman po, yan na po. All-time low na po. 5-year low pala, no? Ang inflation natin yan. So, ibig pong sabihin, hit na po ang target. Typically po, ang gusto lang po ng government is 2 to 3% na inflation, which is nandun na po tayo. Kaya po, medyo maganda po na signal po yan. Ngayon, kung gusto, natanong nyo po, no, kung nagtataka po kayo, bakit itinaas yung interest rate in the past, no, itong nakaraan 2-3 taon, bakit mataas ang interest rate? Kasi po, mataas ang inflation, lumilipad, ang bilis pong tumaas ng presyo ng bilihin. Ngayon, bakit tumataas ang presyo ng bilihin, no? This is just law of supply and demand. Tumataas ang presyo ng bilihin kasi mataas ang demand. Ang daming bumibili. Ngayon, kapag itinaas po ang interest rate, so ang mga tao po na di-discourage umutang kasi mahal ang interest. So, ang mga tao, hindi muna sila umutang. So, pag hindi sila umutang, ibig sabihin bumababa ang paggastos ng mga tao, ang paggastos ng mga kumpanya. Kaya po bumababa ang demand sa goods and services. So, pag bumababa po ang demand sa goods and services, na-i-stabilize po ang presyo. Although, yung ganitong proseso po, it takes a lot of months, several months or even up to 1 to 2 years bago po ito ma-stabilize po talaga ang inflation po. So, yun po ang history, kaya po mataas ang interest rate natin, no? Ito po nakaraang mga taon, pero ngayon po ay ibinababa na po nila. Kasi nga po, wala na po yung danger ng inflation. Kaya, nag-umpisa na po ito. 2 days ago, ay nagbawas na po ang BSP ng interest rate po nila by 25 basis points at according sa expert, ito na po talaga ang direction po niya, no? Tali na po ang kamay ng BSP, dire-diretso na po nilang ibababa ang interest rates. Ngayon, kung tinatanong po ninyo, bakit kailangang ibaba ang interest rate? No? Kasi nga po, hindi na threat ang inflation. So, kapag hindi na po threat ang inflation, no? Ang ginagawa po ng BSP, ibinababa na po ang interest rate sa papunta sa direksyon ng normal na level. Bakit po? Para ang mga tao at mga company ay umutang ulit. At kapag ang mga tao, mga kumpanya ay umutang ulit, nagkakaroon ng borrowing, nagkakaroon po ng more spending, lalong gumagastos, tumataas ang paggastos ng mga tao at ng mga kumpanya. Ibig pong sabihin na boost po ang economy, gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Yun po ang reason kaya kailangan pong ibaba ang interest rate, no? Pag wala po talagang danger ng inflation, ibinababa po yan. Ngayon, ano ang kinalaman naman nito sa REIT? Pag-usapan mo muna natin ang REIT, no? So, ang REIT po ay stable ang cash flow po nito dahil po sa rental income. So, kapag sinabi po na stable yung cash flow niya at dahil galing siya sa rental income, ang REIT po ay tinatrato po siya na parang fixed income. Ano yung fixed income, Kuya John? Anything na ini-investan mo na inaantay mo yung interest, no? Halimbawa, yung mga bonds, bibili ka ng bonds, yan, fixed income po yan. Anything na pinaglalagyan mo ng pera mo at inaantay mo na magkaroon ng interest, fixed income po yon. Kapag sinabi pong fixed income, ang ginagamit po para mag-value po ng mga ganyan ay yung tinatawag na discounted cash flow or kung gusto po ninyo ayaw nyo masiraan ng ulo, dividend yield analysis. Dividend yield analysis. Ngayon, kung nagdudugo ng ilong mo, no, at hindi mo masundan, basta ganito lang po yan. Doon ka lang po nakatingin, no? Doon sa pera na ibabalik sa'yo ng investment mo at wala na pong iba. So sa REIT, yun lang talaga ang tinitignan natin. Magkano ang makukuha nating income, magkano in percentage, magkano ang makukuha nating pera sa REIT. Okay, so ganito po ang mangyayari po niya, no?
Halimbawa po, bumaba po ang interest rate, no, from 6% to 3%. So hindi po nangyayari yung ganito ha, na biglaan from 6 to 3%. Kaya ko lang naman po pinakita na 6 to 3%, no, para makita niyo po yung yung impact, no, sa calculation, para mamaya papakita ko sa inyo yung calculation, mas maintindihan po ninyo, no. Pero in real life, pakonti-konti lang po yan, 0.25% lang po, dahan-dahan ibinababa po yan, no. So for example, no, from 6 to 3%, no, binaba ang interest rate, no. So lahat po ng fixed income, susunod po dyan. Lahat po ng fixed income, bababa po ang tubo po niyan. Halimbawa po, ang isang kumpanya, no, dati nagbibigay siya ng 8%, no? Nag-i-issue siya ng bonds na 8%, hindi na po mag-i-issue ng 8% kasi pababa na po ang interest rate eh. So kung yung mga kumpanya sa future po, pag nag-offer po yan ng bond, much lower na po. Baka 4% na lang or 5% ang issue nila na bond. Ngayon, yung mga time deposit, ganun na rin po yan. Pag bumaba po yung interest rate, no? Bumababa na rin po ang tubo sa bangko. Mag-inquire ka sa bangko pag mababa interest rate, mababa din ang tubo ng time deposit, etc. So lahat ng fixed income, bumababa po ang interest po nila kapag bumababa po ang interest rate. Ngayon, ano ang epekto nito sa REIT? Halimbawa, no, may nabili kang REIT na 30 pesos, binili mo siya ngayon 30 pesos, no? Binibigyan ka ng 6% na dividend yield. So magkano yun in pesos kada taon? 1.8 pesos, 6%, no? 1.8 pesos ang binibigay sa iyo in dividends or 6% ang dividend yield. Ngayon, kung ikaw ay investor, no? Kung ikaw ay investor, hindi mo na ipapasok ang pera mo sa time deposit or sa bond, no? Na 3% lang ang ibibigay sa'yo na kita or 4%, no? Hindi mo na ilalagay sa ganun, sa time deposit na 3%, no? Kasi kung sa 3% ko ilalagay, no? 0.9 pesos lang ang kikitain ko. So, lugi-lugi ka. So, ang mangyayari sa'yo, hahanap ka ng iba. Tapos makikita mo, yung REIT, malaki pa, 1.8 ang ibibigay sa akin nito, imbes na 0.9. So, marami pong investor lilipat po sa REIT, no? So, pag lumipat po sila sa REIT, from time deposit, from bonds, lumipat sila, nilipat nila yung pera sa REIT kasi nga mas malaki. Mas malaki ang kinikita sa REIT, tataas ang demand sa REIT, pushing the prices higher. So mapupush po ang presyo ng REIT pataas ng pataas ng pataas until ma-hit niya yung tinatawag na equilibrium. Ano yung equilibrium po na yan? Kapag yung yield po na nakukuha ninyo, no, sa REIT ay medyo malapit na po sa interest rate o sa mga binibigay na mga safe asset. Halimbawa po, naging 45 pesos na po ang presyo ng REIT na nabili natin. So yung 1.8 na binibigay yung dividends, divide mo by 45, 4% na lang ang yield nito at 45 pesos. No? So kung 4% na lang, no, hindi na po ito hahabulin ng mga investor na galing po sa mga time deposit, mga galing sa bond. Hindi na po nila hahabulin po yan. Kasi nga po, it doesn't make sense na eh. Malapit-lapit na siya sa 3%. 4%, okay lang kasi risky naman ng REIT, no, compare sa time deposit. So yun, nag-stabilize na siya. So magiging 45 pesos niya from 30 pesos. Dahan-dahan siya nga, angat siya until maging 45 pesos kasi hinahabol niya yung magiging yield po, no? Kaya yun, mapupush down yung yield, tataas po ang presyo po niya. So, ganun po ang pangyayari po niya, no? Yung mga investor po, lilipat po sila from bonds, from mga time deposit, yung mga money market na yan, lilipat po sila sa REIT kasi ninipis ang kita nila doon eh. Doon sa mga fixed income nila, lilipat sila sa REIT, tataas ang demand sa REIT, kaya tataas din po ang presyo sa REIT. So, ang presyo po talaga ng REIT ay pataas na. So, take advantage ngayong habang mura pa po ito. Habang mura pa ang REIT, pasukin na po natin, no? At ang direction po ng BSP po talaga, sorry sa wrong spelling po dito, BSP po ito, no? Ang sabi talaga, lahat ng direction ay ibababa talaga ng BSP in the coming months, years po. Hindi natin alam kung gaano ka-frequent, no? Pero mukhang ibababa po ito, no? So, we expect talaga na dire-diretso pong tataas ng tataas, unti-unti ang REIT. Well, super baba na po ang chances na bumaba pa po ang presyo ng REIT, not unless may problema yung REIT, bumabagsak ang occupancy rate po niya. Pero doon sa mga REIT na matitino, ay malamang sa malamang po, tataas na po ang presyo po niyan, dahan-dahan. So, kung fan ka po ng REIT, no, kung isa kang fanatic ng REIT, at gustong-gusto mo ng REIT, kailangan mo na mag-load up now na, no? Bago pa po talagang bumagsak ang interest rate at tumaas ang presyo ng REIT po, no? And I feel, no, I feel it's futile effort na mag-antay pa na bumaba ang presyo ng
REIT. So for 2025, I feel kailangan natin bombahin ang REIT. Syempre, hindi ito financial advice. Mag-isip-isip ka rin po, no? And of course, choose carefully kung sinong REIT. Kung akong tatanungin, ang mga pwede lang sa akin dito, si A-REIT, si RCR, si C-REIT, M-REIT lang ang mga pwede sa akin. Yung iba ay medyo pass muna si Kuya John. And long term po, maganda po talaga ang REIT in the long term. Pag sinabi ko po long term, at least 10 years, 10, 20, 30 years mo nga hawakan, maganda po talaga ang REIT. Kasi po, ang renta po niyan, pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Hindi po papayag, no? Yung mga nagmamanage ng REIT na hindi po nila itataas ang renta po niyan. Tataas ang renta po niyan habang lumalakad ng taon. Kaya ine-expect natin yung rental income po niyan pataas ng pataas. Ayun. Of course, ang REIT ay nag-i-struggle ngayon. Pero of course, naniniwala tayo, dadating din ng panahon, masosolve din po at mag-i-stabilize din po ang mga occupancy rate po na yan. This is just yung pain na nararamdaman nila ngayon. Pero darating din ng panahon, masosolve po nila yan. Hanggang doon lang ang talo natin ngayon. Hindi po ako financial expert. This is just for entertainment only. So like, share, subscribe. God bless po sa inyo. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.